Oh, give thanks to the Lord. Call upon his name. Make known his deeds among the peoples. Sing to him. Sing praises to him. Tell of all his wondrous works. Glory in his holy name. Let the hearts of those who seek the Lord rejoice. Seek the Lord and his strength. Seek his presence continually. Remember the wondrous works that he has done, his miracles and the judgments he uttered. O offspring of Abraham, his servant, children of Jacob, his chosen ones. He is the Lord our God. His judgments are in all the earth. He remembers his covenant forever. The word that he commanded for 1,000 generations, the covenant that he made with Abraham, his sworn promise to Isaac, which he confirmed to Jacob as a statute, to Israel as an everlasting covenant, saying, to you I will give the land of Canaan as your portion for an inheritance. Oh, give thanks to the Lord. Call upon his name. Make known his deeds among the peoples. Sing to him. Sing praises to him. Tell of all his wondrous works. Glory in his holy name. Let the hearts of those who seek the Lord rejoice. Seek the Lord and his strength. Seek his presence continually. Remember the wondrous works that he has done, his miracles and the judgments he uttered. O offspring of Abraham, his servant, children of Jacob, his chosen ones. He is the Lord our God. His judgments are in all the earth. He remembers his covenant forever. The word that he commanded for 1,000 generations, the covenant that he made with Abraham, his sworn promise to Isaac, which he confirmed to Jacob as a statute, to Israel as an everlasting covenant, saying, to you I will give the land of Canaan as your portion for an inheritance. Let us prepare ourselves in worshiping our God. Psalm 100, verses 1 to 4 says, make a joyful noise to the Lord, all the earth. Serve the Lord with gladness. Come into his presence with singing. Know that the Lord, he is God. It is he who made us, and we are his. We are his people and the sheep of his pasture. Enter his gates with thanksgiving and his courts with praise. Give thanks to him. Bless his name. Let us come into his presence with singing. From John 4, verse 23, but the hour is coming and is now here, when the true worshippers will worship the Father in spirit and truth. For the Father is seeking such people to worship him. Nais ng Panginoon na awitan natin siya at purihin sa ating mga buhay. Nais ng Panginoon na mangusap sa bawat isa sa atin. Ating ituon ang ating mga puso at isip sa nag-iisa nating Diyos at tagapagligtas. Ano man ang ating mga pasasalamat, ito ay idulog natin sa Kanya. Ano man ang ating mga hinihiling, ito ay idulog natin sa Kanya at ating ipagkatiwala sa Kanya. Tanging sa Panginoon lamang tayo maaaring kumapit dahil siya lamang ang Diyos na ating masasandigan. Tayo lumapit sa panalangin. Aming
Diyos na nag-iisa, aming Diyos na dakila sa lahat. Tunay na dakila ang iyong pag-ibig sa amin. Tunay na walang kapantay ang iyong ginawa, Panginoon, para sa amin. Ang ialay ang iyong buhay para kami ay makasama, para kami ay makalapit sa iyo. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng ginagawa mo sa aming mga buhay, sa iyong pagkilos, sa iyong mga biyaya, sa pagsama mo, Panginoon, sa bawat araw, sa bawat oras. Sa iyo lamang kami, Panginoon, lalapit. Sa iyo namin iaalay ang aming mga pasasalamat. Sa iyo na aming Diyos na dakila sa lahat at nararapat naming purihin. Sa iyo ang karangalan. Sa iyo ang aming mga awitin, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Tayo umawit ng may papuri at pasasalamat sa ating Diyos na dakila sa lahat.
We thank you, Panginoon. Patuloy ka namin pupurihin sa aming mga buhay. Itataas ang aming mga pasasalamat at papuri. Salamat sa iyong dakilang pag-ibig, Panginoon. Sa buhay na ibinigay mo, Panginoon, sa amin. Sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Salamat, Panginoon, sa mga biyayang aming natatanggap. Kinikilala namin na lahat na ito ay nanggaling sa iyo. At sa iyo namin ito ibabalik ng may papuri at pasasalamat. Dakilain ka, Panginoon, sa aming mga buhay. Makita nawa sa aming Panginoon na ikaw ang aming Diyos at ang aming sinusunod sa aming mga buhay. Maging karapat-dapat nawa, Panginoon, patuloy ang aming paglapit sa iyo. Salamat. Tataas ka namin at pupurihin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat at muli nagsasama-sama tayo ngayong umaga para ipagbunyi ang kadakilaan ng Panginoon. Sa umaga pong ito ay nais kong ibahagi sa inyo ang katuparan sa hula sa buhay ni Juan Bautista at ng Panginoong Jesus. Matatandaan po natin na yung Christmas story. Dumating ang anghel na si Gabriel upang kausapin si Zacarias, tatay ni Juan. And sinabi, si Juan ay ipanganganak at magiging aking propeta. 6 na buwan pagkatapos nun, nagpakita muli ang anghel na si Gabriel kay Maria naman. At sinabing, manganganak ka at ang iyong ipapanganak, papangalanan ng Jesus. 30 years after, makikita po natin sa Lucas 3, ano ang nangyari. Tingnan po natin ang naging hula at naging katuparan. At ano ang katotohanan nito sa ating mga buhay. Tayo po'y manalangin muna. Panginoon, salamat po sapagkat ang iyong salita
ay tunay at tiyak. Dalangin namin po, Panginoong, pagpapalain niyo kami sa umagang ito. Ang aming mga matututunan ay aming isa sa buhay. Lalo ka namin dadakilain at mamahalin. Salamat po sa ngalan ng Panginoong Hesus. Amen. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Lucas, Kabanatang 3. Babasahin po natin ang verse 1 and 2 lamang. Ito po ang sabi, 15 taon noon ng paghahari ni Emperador Tiberio, si Poncio Pilato ang gobernador sa Judea at si Herodes ang pinuno sa Galilea. Ang kapatid nitong si Felipe ang pinuno sa lupain ng Iturea at Traconite at si Lisanias ang pinuno sa Alibinia. Pansinin po natin kung gaano tinitiyak ni Lucas sa kanyang pagsulat ang eksaktong petsa kung kailan ang mga ito ay nangyari. Exact date. Maging sa panahong ito, dahil habang binabasa natin ito, sinabi Emperador Tiberio, Poncio Pilato. Tingnan man natin ngayon sa aklat ng kasaysayan, Book of History, makikita natin ang exact date. Siguro kung ngayong panahong ito nangyari, ang isinusulat ni Lucas, sasabihin niya, nung huling taon ng pagiging Pangulo ni Duterte, si Bons Dolor ang gobernador ng Oriental Mindoro, si Gadiano naman ang gobernador ng Occidental Mindoro, parang ganun po. Nais ni Lucas na ipakita na tunay at pinangalanan niya ang mga tanyag na tao nung panahon na iyon para patotohanan ang kanyang istorya. Alam niyo kung titingnan natin sa kasaysayan ang mga pangalang ito na binanggit ni Lucas, medyo hindi po maganda ang ugali nila. Ang kanilang karakter parang questionable din. Ang pamamahala nila nung panahong ito ay puspos ng kasamaan, imoralidad, at mga baluktot na paraan. Parang kapareho din sa sitwasyon natin ngayon. Buong mundo, hindi maganda ang pamamahala. Alam ninyo, dumating ang Panginoon sa mundo sa panahon ng kadiliman, ng kanilang pamahalaan ay lubog sa korupsyon at kasalanan. Ang pag-asa ay makikita natin sa sinabi ni Daniel chapter 4, verse 25. Ang sabi po, ang kaharian ng tao ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos at maibibigay niya ang kahariang ito sa sino mang kanyang naisin. Kung aasa tayo sa mga politiko ng mundo, walang maliwanag na hinaharap. Alam po ninyo, kung babalikan natin ang verse 2 na sinabi ni Lucas, pati sa sinagoga, sa mga pari at saserdote, wala ka ding maaasahan. Ang panahong ito ay tinaguri ang dark period ng Israel. Purihin po natin, ang salita ng Diyos ay buhay. Maging sa mga panahong nababalot ang ating kasaysayan ng pusikit na kadiliman, naririyan ang kanyang salita. Praise God that His word comes in the darkest time in every generation. Tingnan po natin ang buhay ni Juan Bautista. Alam po niyo, sinabi ng Panginoong Hesus na sa lahat ng isinilang sa mundo, si Juan Bautista ang pinakadakila sa lahat. He is the greatest of all. Napakaganda ng halimbawa sa atin ni Juan. Mababa ang kanyang loob. Very humble. Ang kanyang makapangyarihang mensahe ay pinakikinggan ng marami. Maraming sumusunod sa kanya. Ngunit inihambing niya ang kanyang sarili sa Mesyas. Ang sabi niya, siya'y higit na makapangyarihan kaysa akin, ni hindi man lang ako karapat dapat na magkalag ng sintas ng kanyang sandalyas. Dalawang magagandang halimbawa ang ipinakita sa atin ni Juan Bautista. Una, ang kanyang ministry ay ayon sa salita ng Diyos.
Sabi po, nang si Anas at si Caiaphas ang pinakapinunong pari ng mga Hudyo, si Juan na anak ni Zacarias ay nakatira sa ilang. Ipinahayag ng Diyos ang kanyang salita kay Juan. Naaayon sa salita ng Diyos ang mga ikinikilos ni Juan. Ikalawang magandang halimbawa, itinuturo niya ang lahat sa kadakilaan ng Mesyas. Sabi niya, kinakailangan siya, ang Panginoong Hesus, ang maging dakila at ako na may maging mababa. Napakagandang halimbawa na ang ating ginagawa ay ayon sa kagustuhan ng Panginoon, kung ano ang sinabi ng Panginoon. Habang lumalaki, gumaganda ang gawain at dumadami ang mga naniniwala, kapareho kay Juan Bautista, lahat na lumapit sa kanya, matataas na tao, mahihirap na tao, mga tao kung saan-saan ang gagaling, lumalapit sa kanya at siya'y popular na, ngunit hindi ito nagpalaki ng kanyang ulo. Panginoong Hesus pa rin ang kanyang itinuturo. Ano pa po ang makikita natin kay Juan? Sa Lucas 3:3, sinabi, nilibot niya ang buong Jordan na siya'y nangangaral. He came preaching. Alam po ninyo, sa mga panahong ito, mayroong mga taong allergic sa preaching. Sinasabi nila, huwag ka na mag-preach. Alam na ng mga tao ang dapat gawin. Hindi na dapat ang preaching ngayon. Ngunit ang Biblia, kung titingnan po natin, puspos ito ng halimbawa. At sa buong buhay ng Panginoong Hesus, patuloy siyang nangaral at nagtanghal ng salita ng Diyos. Nais ko pong sabihin ito. Ang pangangaral ay katangit-tanging paraan ng Diyos. Hindi po tayo titigil sa ating simbahan at ipinapanalangin natin ang lahat ng simbahan ng mga mananampalataya ay hindi titigil sa pagtatanghal ng salita ng Diyos. Walang iba. Walang ibang paraan na ibinigay ang Panginoon sa atin upang ang mga tao ay makilala ang Panginoon, kundi sa pamagitan, chiefly, mainly, ng preaching. Ang ipinangaral ni Juan Bautista ay sa pagsisisi sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan or baptism of repentance for the forgiveness of sin. Ito rin ang kanyang paraan upang ihanda ang mga tao sa pagdating ng Panginoon. Tingnan naman po natin ngayon, pagkatapos nating makita ang buhay ni Juan Bautista, tingnan naman po natin ang pagkakataon o ang pangyayari ng bautismuhan ang Panginoong Hesus. Verse 21. Nang mabautismuhan na ni Juan ang mga tao, binautismuhan din niya si Jesus. Habang nananalangin si Jesus, nabuksan ang langit at bumaba sa kanya ang Espiritu Santo sa anyong kalapati. Isang tinig mula sa langit ang narinig nila, ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan. Ito pong baptism na ito ni Jesus Christ, hindi po ito yung alam natin ngayon na Christian baptism. Ang reference po dito sa baptism na ito ay John's baptism. Minsan tinanong ni Jesus ang mga tumutulig sa kanya, what do you think of John's baptism? Is it from God or from man? Ang reference ni Jesus Christ sa baptism na ito ay John's baptism. Hindi po ito Christian baptism. Ang Christian baptism ay yung itinuro ng Panginoong Hesus bago siya umalis. Ang sabi niya, bautismuhan niyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Ito po ang nagsasalarawan, ang Christian baptism, ang nagsasalarawan ng kamatayan, pagkalibing, at pagkabuhay muli ng Panginoong Hesus. Ang John's baptism ay Old Testament baptism.
Ito po ay nagsasabi sa mga taong magsisi sa kasalanan at kilalanin ang Panginoon. Ang tanong, bakit kailangang magpabautismo ng Panginoong Jesus? Hindi naman niya kailangan magsisi. Wala naman siyang kasalanan. Yun po ang tanong. Kung ito ay Old Testament baptism at sinasabing kinakailangan magsisi at bumalik sa Panginoon, bakit nagpabautismo ang Panginoong Jesus? Kaya nga po, nag-aatubili si Juan Bautista. Ang sabi niya, ako nga po ang dapat ang dapat magpabautismo sa inyo. Ang tugon ni Jesus, hayaan mong ito ang mangyari ngayon sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. Tingnan po natin ang Juan 1, verse 33. Ipinakalala ni Juan si Jesus bilang kordero ng Diyos. Basahin po natin. Hindi ko nga siya kilala noon. Ang sabi ni Juan Bautista, hindi ko nga siya kilala noon. Ngunit ang nagsugo sa akin upang magbautismo sa tubig, ang siya ring nagsabi sa akin, ang sino mang makikita mong bababaan at pananatilihan ng Espiritu, siya ang magbabautismo ng Espiritu Santo sa inyo. Alam nyo, kilala ni Juan ang pinsan niyang si Jesus bilang makadiyos na tao, godly person. Hanggang doon lang, hindi niya alam na si Jesus pala ang tinutukoy na Mesyas. Batid niyang ang kabanalan na Jesus ay talagang hindi makwe-question, kaya nga ayaw niyang siya ang magbautismo kay Jesus. Ngunit hindi niya alam na si Jesus pala ang itinutukoy na Mesyas. Ngunit ang sabi ng Ama kay Juan, ang sino mang makikita mong bababaan at pananatilihan ng Espiritu, siya na nga. He is the one. Kaya nga ang pagbabautismo kay Jesus ang nagpakilala kung sino siya. Sa mata ni Juan, sabi ni Juan, siya na nga. At sa mata rin natin, ating itinatanghal, siya na nga ang Mesyas. 20 pagpapakilala ang naganap sa pagpapabautismo ng Panginoon. Una, ipinakilala na si Jesus ay kabilang sa mga iilang matuwid sa Israel, righteous remnants of Israel. Pinakilala, lahat ng lumalapit kay Juan Bautista, ang mga taong ito ang tinataguri ang righteous remnants of Israel. At ang Panginoong Jesus, the perfect man, gusto niya ring ma-identify, I am the righteous, I'm one of the righteous remnants of Israel. Technically, ganun po ang una. Mga kapatid, meron pong tinatawag na righteous remnants of Israel. Ano kaya po kung sa Pilipinas? Righteous remnants of the Philippines. Kasama po ba tayo? Noon po ba tayo nagpabautismo? Mga kapatid, tinatanong ko po ang mga kapatirang sumunod na sa tubig ng pagbabautismo. Sumagi ba sa ating isipang ito na ang ating pagpapabautismo ay nagsasabing ako ay bahagi ng mga matutuwid sa bansang ito? Buong kapakumbabaan, with all humility. Nawa po, ito rin ang identification natin. Hindi man tayo perfect, pero ang mga taong nagpabautismo kay Juan Bautista, ang sinasabing righteous remnants of Israel. Minsan po, binabasta-basta na lang natin ang bautismo. Pagkatapos mabautismuhan, okay na, wala na. Ngunit nais ko pong sana manatili ang tatak na ito, ang kahulugang ito sa ating mga puso. Nagpakilala tayo bilang bahagi ng mga taong nagmamahal sa Panginoon. Nagpakilala tayo at magpatuloy po tayong mamuhay bilang mga taong kaisa ng lahat ng mga nananampalataya sa Panginoong Hesus. Kapamilya ng lahat ng mga yumayakap sa Panginoon. Basahin po natin ang Lucas 7:29 at 30. Alam po ninyo, dito ipinapakita na mayroon 2 kategorya sa mundo.
yung mga mananampalataya at hindi mananampalataya, yung mga matuwid at hindi matuwid, yung mga tupa at kambing. Napakahalaga po ng verses 29 and 30. Kung atin pong babasahin ang sabi, ang lahat ng mga taong nakarinig sa kanya, kay Juan Bautista, pati na ang mga maniningil ng buwis ay nagpuri sa Diyos. Ang mga ito'y binautismuhan ni Juan. Lahat ng mga tao. At nagpuri sila sa Diyos. May pagbabago ng buhay. Sila ay nagpabautismo. Ngunit, ang mga Pariseo at ang mga dalubhasa sa kautosang Hudyo ay ayaw magpabautismo. Tumanggi sa layunin ng Diyos para sa kanila. Ano makikita natin? Kung tama ang puso patungo sa Panginoon, sila ay nagpabautismo kay Juan. Minsan po yung istorya ng pagbabautismo ni Juan, parang dinadaanan lang natin. Ngunit ang mga lumalapit kay Juan, nagtatanong pa, ano na ang gagawin namin? Sabi ng mga tax collector, sabi ni Juan, ayon sa John chapter 3, sabi ni Juan sa kanila, huwag na kayong sisingil ng labis. Sabi naman ng mga sundalo, kami naman, anong dapat namin baguhin? Sinasabi, ipagtanggol nyo ang mga mahihirap. Ang mga taong ang puso ay nais lumapit sa Panginoon, sila ang mga nagpabautismo. Ang mga Hudyo, mga dalubhasa ng kautusan, ang mga Pariseo, tinanggihan at ayaw nilang sundin ang kalooban ng Diyos, hindi nagpabautismo. Ito po ang unang pagpapakilala ni Jesus nang siya ay bautismuhan, na siya ay kabilang sa iilang matuwid sa Israel. Righteous remnants of Israel. Ikalawa, at ito po ang maganda rin, ipinakilala ng bautismong ito na si Jesus ang minamahal na anak ng Diyos. Ulitin ko po yon. Ipinakilala sa bautismong ito na si Jesus ang minamahal na anak ng Diyos. Sabi po ng tinig, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Si Jesus ang kordero ng Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Nakikita po ba ninyo ang magandang tagpo na ito? Kung saan ang Diyos, tatlong personas ay nakikita natin? Tinig ng Ama mula sa langit. Ang anak nasa tubig. At ang Espiritu Santo bumababa buhat sa langit. Alam niyo, wala naman sa Bible yung Trinity. Wala po sinasabing tatlong personas. Ngunit may mga larawang kapareho nito. At mapapakita kung gaanong ang tatlong persona na ito ay iisang Diyos. Tinig ng Ama mula sa langit. Ang anak nasa tubig, kaangat sa tubig. At ang Espiritu Santo bumababa mula sa langit. Ito ang minamahal kong anak, ang lubos kong kinalulugdan. Matagal ko na pong binabasa at pinag-aaralan ng Bible. Kakasama ko po ang maraming kalalakihan sa ating simbahang ito. Pinag-aaralan namin ang Biblia. Itinuturo natin. At ang mga katagang ito na ating naririnig, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Mukhang ito ang tanging paksa ng Bible. This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Mula Genesis hanggang Revelations, si Jesus ang bida. He is the beloved Son, and God is pleased with Him. Praise God.
Natatandaan po ba ninyo, umakyat ang Panginoong Hesus sa bundok kasama ang 3 alagad. At ganun din na nangyari, mayroong pangitain, transfiguration, may pangitain sila. Nakita nila si Jesus kasama ang 2 pang mga propeta, si Elias at si Moises. Ganun din ang narinig nilang tinig. Ito ang minamahal kong anak. Pero sa pagkakataong ito, may karagdagang utos. Pakinggan ninyo siya. Mga kapatid, ito po ang katuparan ng hula ng Panginoon. Kay Juan Bautista at sa Panginoong Hesus, nakita natin pangako ng Diyos, prophecies of God, siguradong matutupad. Matutut po tayo sa buhay ni Juan Bautista. Ang kanyang pagsunod sa Diyos. Nabuhay na walang kinakain, kundi mga pagkaing payag lamang ang Panginoong kainin niya. Kakaiba po ang pagkain ni Juan Bautista. Kakaiba ang kanyang pananamit. At kanyang buhay dedicated sa paghahanda ng pagdating ng Panginoong Hesus. Pagsunod sa Diyos. Nagpapatuloy ka ba? Nagpapatuloy ba tayo sa buhay na sumusunod sa Panginoon? Pangalawa, kababaang loob. Ano man ang ating naabot, ano man ang ating estado, ano man ang ating posisyon, gaano man ang ating yaman, kababaang loob pa rin, mga kapatid. Without Christ, I am nothing. Buhay ni Juan Bautista, ituro ang lahat sa Panginoong Hesus. Tayong lahat inaatasan. Tayong lahat hinihiling na ipamalita ang ating Mesyas. Tingnan po natin ang buhay ng Panginoong Hesus. Isinabuhay niya ang tunay na katwiran para sa atin. He lived a righteous life. Lahat ng utos, ng Levitical laws, ng Torah, lahat nito sinunod niya hanggang sa kahuli-hulihan sa bautismo ni Juan. Lahat ng batas hanggang sa pagbabautismo ay sinunod ni Jesus upang ihain sa Diyos ang buhay na matuwid. No? Living life perfectly as man. Hindi po bilang Diyos, hindi niya ginamit yung kanyang pagiging Diyos. Yung kanyang pagiging tao, ginamit niya sa kanyang buhay sa mundong ito. He lived a perfect life. Para sa atin. Pinakilala siya bilang minamahal na anak ng Diyos. Ang isa sa response natin, siya rin ang minamahal nating Panginoon. Ito po ang ating Panginoon. Ang bawat isa sa atin, dalangin ko pong mayroong tunay na pagmamahal sa Panginoong Hesus. Huwag na natin pag-usapan anong religion. Huwag na tayo magpagalingan sa doktrina. Suriin na lamang natin, tunay ko bang minamahal ang Panginoong Hesus? Huwag na nating tingnan ang ating mga kahanggan sa kanilang buhay na mas magaling tayo o hindi. Ang ating tanungin, ang ating sarili, minamahal ko ba
ang anak ng Diyos. Ang pagmamahal na ito sa anak ng Diyos ang magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Purihin po natin ang ating Panginoon. Tayo ay manalangin. O Panginoong Hesus, salamat po sa katuparan ng inyong hula. Dumating ang inyong anghel na tagapagbalita upang sabihin si Juan Bautista ang maghahanda ng daan upang ang mga tao ay lumapit, bumalik sa inyo, magsisi sa kasalanan. Itulot mo po, Panginoon, na ang kanyang pagtawag ay maging totoo pa rin para sa aming lahat sa kapanahunan ito. Tawagin mo po kami, Panginoon, sa pagsisisi. Tawagin niyo po kami, Panginoon, sa pagbalik sa inyo. Napalayo na kami ng napalayo. Nawili na kami ng nawili sa mundong ito. Panginoon, akayin mo po kaming pabalik sa iyo. Salamat po sa Panginoong Hesus na buhay ng matuwid. Ang kanyang righteousness na hindi namin kaya, ginawa niya para sa amin. Salamat po, Panginoon. Sinabi mo na siya ang iyong minamahal na anak. Pakinggan namin. Ito po, Panginoon, ang pinakakinakailangan sa panahong ito, na kami ay makinig sa Panginoong Hesus, sa kanyang mga utos, sa kanyang mga pinamamanhik. Tulungan niyo po, Panginoon, bigyan kami ng puso at buhay na nakaayon sa mga panukala ng Panginoong Hesukristo. Salamat po. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Tayo po ay magwakas at purihin natin ang ating Panginoon. Sa darating na linggo, ialay natin sa Kanya ang ating buhay. Lakasan natin ang ating loob, damihan natin ang ating kasiyahan, at ating itanyag ang Panginoon bilang ating Diyos. Tayo po ay magwakas sa panalangin. Panginoon, pinupuri ka namin. Patuloy mo po kami, Panginoong, pag-isahin bilang iyong mga anak dito sa Kalapan. Salamat po, Panginoon, na sa pamamagitan ng teknolohiyang ito, maging ang mga kapatid namin sa iba't ibang dako ng mundo ay nakakasama namin sa pagsamba. Dalangin po namin, Panginoon, ngayon at sa araw-araw ng linggong ito, pangalan mo ang aming itatanghal. Ikaw ang aming sasambahin. Tulungan mo po kaming mabuhay, Panginoon, ng may kasiyahan at kapanatagan ng loob. Sa kabila ng mga kinatatakutan ng mga tao, dalangin ko po, Panginoon, bibigyan mo kami, Panginoon, ng confidence and trust in your holy name. Salamat po sa inyong protection. Salamat po sa inyong pag-iingat. Dalangin ko po, Panginoong, ibuhos ninyo ang inyong pagpapala sa bawat isa sa amin ngayon na nakikinig. Sa bawat isa sa amin ngayon nagsasama-sama. Pagpalain niyo po ang inyong mga anak, Panginoon, at nang makita ng mga nakapaligid sa amin na ikaw nga ay tunay at mabuting Diyos. Dalangin namin po, Panginoon, ang mga kapatid naming may sakit. Patawarin niyo kami kung kami po ay nagkakamali sa aming mga kinakain, sa aming mga gawi na nagtutulak sa amin para magkaroon ng kasakit. Ngunit, Panginoon, tulungan niyo po kaming mabuhay ng maayos, nag-iingat, at palakasin niyo po ang aming mga katawan na ito'y manatiling kapaki-pakinabang para sa iyo. Dalangin namin, Panginoon, ang mga sakit, ang mga problema, ay lahat masusugpo sa linggong ito. Sa mga susunod na araw na ito, ang kalunasan ay aming matatamo. Dalangin ko po, Panginoon, ang pagpapala niyo sa mga magulang, sa kanilang pamiminuno, sa kanilang pagtuturo, sa kanilang mga anak.
Gawin mo pong mga mabuting halimbawa ang mga tatay at nanay namin sa aming mga tahanan. Ang iyong salita, Panginoon, ang lagi naming ituturo sa aming mga tahanan. Dalangin ko po, Panginoon, ang aming mga anak. Mula sa mga professionals, mga teenagers, sa mga supling, sa mga baby. Dalangin ko po, Panginoon, ang iyong patuloy na pag-iingat sa kanila. Gamitin mo po kami na sila'y kalingain at iparamdam ang pagmamahal gaya ng pagmamahal mo. Pinupuri ka namin, Panginoon, at itinataas. Ang iyong pangalan, Panginoon, ay walang kapantay. Ikaw lamang ang Diyos, ngayon at magpakailanman. Ngayon, sa ating Diyos na makapaghaharap sa atin ng may kabanalan, ihaharap niya tayo sa muling pagbabalik. Niya, ihaharap tayo sa Ama. Suot natin ang baluti ng katuwiran na nanggaling sa Kanya. Sa Kanya ang kaluwalhatian, noon, ngayon, at magpakailanman. Amen.